Magandang araw po sa lahat. Ngayon naman tayo ay magluluto ng sinigang sa hipon. Alam naman po natin na ang dish na ito ay hindi lamang patok sa ating mga Pilipino, kundi ito po ay patok na rin maging sa ibang mga lahi. Kaya naman ngayong araw aking ipapakita kung papaano po ako magluto ng atin pong sinigang na hipon. Kaya tara, samahan niyo po ako. So meron po ako diyang kamatis. Alam niyo po ba na ang kamatis ay isang prutas na mayaman sa vitamins and minerals? Bukod po sa nagpapasarap ito sa ulam, napakarami pa nitong properties na nakakatulong sa ating kalusugan. At ayon po sa akin pong research, ang kamatis ay mataas sa vitamin C na isa pong antioxidant. So maganda din po ang kamatis sa atin pong balat, sa ating buhok, maging sa atin pong mga kuko. Kaya marami pong kamatis ang inilagay ko dito sa akin pong sinigang. So maglalagay din po ako ng sibuyas na isa rin pong antioxidant. Ito din po ay may anti-inflammatory at anti-cancer properties. At ang sibuyas ay nakakatulong din sa pagpapanatili ng blood sugar level. So naglagay din po ako ng luya. Ang luya ay isa sa pinakamasarap at pinakamasustansyang pampalasa na hindi po nawawala sa ibang mga lutong Pinoy dahil sa kakaibang lasa at amoy nito na nagbibigay gana sa pagkain. Kaya tara, umpisahan na natin. Ayan. So, magpapakulo lamang po ako ng tubig at ilalagay ko na po yung akin pong kamatis, yung akin pong sibuyas, yung luya. At pakukuluin ko lamang po yan hanggang sa yung kamatis ay hihiwalay na doon po sa kanyang balat sa laman. Ayan. At habang atin pong pinakukulo ang ating tubig, ihahanda naman natin ang ating mga gulay. Yan, okra. Alam niyo po ba na ang pagkain ng okra ay maaaring makatulong na mag-control ang atin pong blood sugar level sa katawan dahil binabawasan ng okra yung pagsipsip ng asukal sa atin pong digestive tract. Pinipigilan din nito yung pamumuo ng dugo na magiging sanhi ng stroke at heart problem. Kaya maraming health benefit po ang atin pong okra. So yan. Ngayon po, nung kumulo na ang akin pong tubig na merong mga kamatis, sibuyas at luya, naglagay na po ako ng pampalasa dyan. So, ang nilagay ko po ay patis. Sapagkat sa sinigang, mas gusto ko maglagay po ng patis. Then, syempre, kagaya ng lagi kong sinasabi, optional ang paglalagay po ng atin pong MSG. Nasa sa inyo po kung gusto nyong maglagay or hindi. Kapag ayaw nyo naman, lagyan nyo ng konting sugar. Ayan, para magbalanse lamang po sa atin pong lasa. So, nung nahiwalay na po yung kamatis ko, hinulog ko na rin yung akin pong mga okra. So, magtataka kayo, bakit okra yung nauna? Dahil hipon po ito, mas madaling maluto. Pero isinunod ko na rin po yung akin pong mga hipon. Ayan. So, magkasabay po sila na inilagay ko. Then, after po na mailagay ko lahat ng akin pong mga hipon dyan po sa akin pong sabaw, tatakpan ko lamang po yan at hihintayin ko lamang po na kumulo. Pero before ko takpan, ilalagay ko na rin po dyan yung akin pong siling pangsigang sapagkat yan po ay nagbibigay aroma sa bawat niluluto. Then, tinakpan ko lang po at nang kumulo, ayan, hahaluin ko lamang po yan sandali sapagkat yan na po yung pinaka-the best time na ilagay na po natin yung atin pong sinigang mix. So, hindi po ako gumamit ng natural na sampalok dyan. Yan po, ang ginamit ko po ay sinigang mix. Then yan, hahaluin lamang po natin. Then after ko po yan mailagay, isusunod ko na pong ilagay ang akin pong kangkong. Ayan. So, alam nyo din po ba na ang kangkong ay masustansyang gulay. Katumbas po ito ng gatas, saging at orange. Ayan. Maari nitong bawasan ang ating blood pressure. Alam din po ba natin na ang kangkong pala ay mayaman sa electrolytes dahil ito ay lumalaki sa isang semi-aquatic na kapaligiran.
O di po ba? So napaka masustansya itong atin pong sinigang na hipon sapagkat yung mga gulay na lahok niyan ay masustansya sa atin pong katawan. Then, ayan po, nung tinikman ko at hindi pa ho akma doon sa akin pong panlasa, nagdagdag lang po ako ng akin pong panimpla, yung pang-alat na patis. Ayan. Then, halu-haluin lang po konti. Wag ho masyadong halo ha. At wag ho nating i-overcook yung atin pong mga gulay sapagkat hindi po masarap kapag overcook po. Ayan, so nung tinimplahan ko po ng another patis at tinikman ko po ay okay na, pinatay ko na po yung akin pong apoy dyan. So, ayan na po, ganyan lang. Hindi na po ako naglagay ng iba pang gulay sapagkat kami lang namang mag-asawa yung kumakain ng gulay ng amin pong sinigang. So, yan na po ang atin pong sinigang na hipon na napakasarap. Nawa po, may natutunan po kayo ngayong araw at kung gusto nyo pong gayahin ito, ayan, panoorin nyo lamang po. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, please follow, react, comment, and share na rin po for more videos. Marami pong salamat and God bless you all.